Let's open our Bible in the book of 1 Samuel, chapter 30. Chapter 30, verse 1. And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, and smitten Ziklag and burned it with fire. Ang Ziklag, ito ay syudad, no, na hawak ng mga Palestine sa time na yon, where David lived. When he fled from King Saul, King Achish of Gath allowed him to find refuge in that city. Nung siya ay nagtatago para hindi siya mapatay ni King Saul, doon pumunta sa lugar na yon si David para magtago. Kasama yung kanyang mga 600 men, yung asawa, pati yung kanyang mga kasamahan, doon sila nagtago. Let's pray for a while. Lord, we thank you so much, Jesus. Always bless your word. Thank you so much, Lord God, that your presence is very refreshing to us. Bless your word, anoint your word, Lord Jesus, and answer kung ano man ang mga questions sa aming mga puso at isipan. Lord, continue to bless your word. In Jesus' name, with all humility, Lord, we love you. In Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Do Something and Fight for It. Do something and fight for it. For 14 months doon nanirahan si David sa Ziklag, seeking shelter in a place of the enemy is very dangerous. You may find peace in that place, but only for a moment. Yung magstay ka, doon ka magtago sa lugar ng iyong kalaban, ay masyadong delikado yon. No, pag lumihis, pag nagatungan na iba ang takbo ng isip, no, yung tao na nag-allow sa iyo diyan na diyan ka tumira, no, dahil yon ay kalaban mo pa rin. Delikado ka diyan. No. The world can give us comfort, lalo na pag may pera-pera ka. No, mabibili mo ang dapat mong gusto, mga kailangan mo mabibili mo. So ang pakiramdam mo parang ayaw mo nang umalis sa mundong ito. No, dahil ang pakiramdam mo na kaya ko namang bilhin. No, okay naman. So akala natin ganoon, but this world is not our home. No. And this world is not a place to have refuge. Hindi ito ang lugar to seek shelter. No, iba pa rin ang pakiramdam kahit na pagod ka. Lahat tayo nagtatrabaho. Pero kahit gaano kapagod ng katawan natin, anong ginagawa natin? Babiyahe ka pa rin, MRT, LRT, motor, tricycle, jeep, bus, lahat. Uuwi ka pa rin sa bahay mo dahil pagdating sa bahay, iba ang pakiramdam mo. Because there's no place like home. At yun ang inaantay natin that one day, ang mind natin wala dito sa lupang ito. Because whatever, kung ano man ang mayroon sa lupang ito, all temporary. Sabi nga ni Pastor kaninang umaga, love not the world. Dahil wala, iiwan din natin lahat ng ito. Wala tayong mapapala dito. But a place, yung lugar na inaantay natin, at dapat mapunta tayo sa lugar na yun. Hindi natin alam kung kailan matatapos ito, pero matatapos talaga ito. And we must do something, and we must fight for it. Ang worship natin kanina, ibang klase. Basta andyan ka sa presensya ng Diyos, expect the unexpected. No, pwedeng mangyari ang dapat mangyari. Akalain ba naman natin? Akala natin magpipreaching na kaagad eh. No? Pero may pabonus pala si Jesus. Sabi niya, dahil umpisa ito, hapon pa lang, but He has given us so much. No? Worship pa lang, presensya niya, sulit na tayo. No? Parang uwian na kaagad eh. Pero kailangan magtrabaho. For us, this is an extra effort. No, sa amin ni Pastor, magsasalita ka ng 45 minutes, 1 hour. No, pero ang face shield natin, hindi ito sa gabal, not to worship God, not to praise Him, hindi ito sa gabal, kita naman natin kanina. No, although it is an extra effort, pero papatalo ba tayo dyan? We must do something. We must fight for it. No, kailangan labanan natin ito. No, sa verse 2, and had taken the women captives, that were therein, they slew not any, either great or small,
but carried them away and went on their way. Ang plano nila siguro dito, gawing mga alipin to. No, pag nakuha nila, hindi nila pinagpapatay. So pagdating dun sa lugar nila, lalo na yung mga babae, mga alipin kayo dyan, mga slave, or kahit ano pa man, pwede nilang gawin. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire. And their wives, and their sons, and their daughters were taken captives. Lahat nawala. No? And then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Pag ang tao, naranasan na natin yan. Pag tayo nawalan ng mahal sa buhay, yan ang nangyayari. You have no more power to weep. Hindi mo maintindihan kung anong klaseng hugot ang meron dyan. Basta pag nangyari yan, importante sa iyo, lahat yan, ibang klase ang pakiramdam, no? Yung weeping na yan, umiiyak ka pa pero wala ka ng luha. Ubus na. Dahil sa ganong klaseng pakiramdam. And David's two wives were taken captives, Ahinoam, no, the Jezreelites, no, Ahinoam means pleasure, no, or pleasure. And Abigail, the wife of Nabal the Carmelite. Abigail, no, father is joy or source of joy. Ito ang mawawala sa kay David. Yun ang nagbibigay ng saya sa buhay niya. Worship, praises is our joy with God. Hindi natin hahayaan na ito mawala sa ating harapan because pag ang tao, lalo na sa panahon natin ngayon, pag ang tao namuhay sa takot, sigurado hindi ka na maka-worship. Pag ang tao namuhay sa takot, sigurado baka hindi ka na makapag-pray. Hindi ka na makapagpapuri sa Diyos because pag ang tao takot na takot, paralisado na yun. Hindi na yun makaisip kung anong kanyang dapat gawin. No, but we have a God. No, mayroon tayong Diyos. No, let us make a difference. And verse 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, no, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. Ito talaga ang maganda rito eh. No? Lahat andon sa sitwasyon na matindi ang pighati. No? Matindi ang iyak, matindi ang kalungkutan. No? Plano pa nila na si David, no, dahil sa ganong klaseng pakiramdam, ang plano pa nila, no, ganon ang tao eh. No? Maghahanap ng masisisi minsan. No, sino ba ang pwedeng masisi sa sitwasyon na to? And David was their leader. No, walang ibang masisi kung hindi si David. No, pareho sila na may pighati ang sitwasyon, pero si David, plano pa nila na batuhin, no, plano pa nila, no, kung ano ang kanilang dapat gawin. No, pero iba si David. No. David has done something. No. David made a difference. Kung ang iba lagapak na, si David hindi pa. No? Kung ang lahat gumagapang na sa ganong klaseng sitwasyon, si David hindi pa. No? At hindi dapat na siya ay lagapak because he is a leader. No? Leader siya. Pag siya nanlambot sa panahon na ito, damay-damay na sila lahat. No? Kailangan gumawa siya ng paraan. And David encouraged himself in the Lord his God. Napakahirap gawin yan sa panahon na andyan ka sa sitwasyon na yan. No? Sinisisi ka pa ng tao. Ano ang gagawin mo dyan? Paano ka? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Babatuhin na ako nila. No? Pero kaya palang gawin na sa sitwasyon na yan, kaya nating gawin na ma-encourage yung sarili natin. Kahit ganon ang sitwasyon, ganong klase ang sitwasyon, kaya natin na makagawa because we have the Holy Ghost. God has given us the Holy Ghost. No. Sa panahon no, na ang lahat no, ay may kanya-kanyang hinaharap sa buhay, kapamilya, kapuso, kapatid, lahat hindi makatulong sa iyo. And we must remember na nung nilabanan no, ni David ang lion and bear, no, wala siyang ibang kasama. No, siya lang din mag-isa. So kung doon pa lang, makikita mo na eh. No?
na pwedeng gumawa ng paraan. Ang problema sa mga tao, ito yun eh. No? Ang tao, kahit hindi mo i-encourage, basta gustong maglingkod sa Diyos, gagawa ng paraan, maglilingkod sa Diyos yan. No? Kahit sipain mo pa yan, kahit anong gawin mo dyan, basta ang tao may puso sa Diyos, kahit gapang ang buhay, ang sitwasyon, still maglilingkod pa rin sa Diyos. No? Hindi pwedeng hindi siya maglilingkod sa Diyos, pero naranasan na rin natin yan dito. No? Pinakape mo na, pinakain mo na, pinamasahian mo na, pina-Starbucks mo na, binigyan mo ng mahabang panahon, no? In-entertain mo na lahat, hindi pa rin maglilingkod sa Diyos. No? Aalis pa rin sa harapan ng Diyos. No? But even without the help from anybody, we can still serve God. No? We can still praise Him. No? We can still worship Him. So praise the Lord. No? Sa murang edad, no? Si David, bata pa eh. No? Sa murang edad, no? Si David, buo na ang kanyang tiwala sa Diyos. No? Buo na. Naririnig pa. No? Thank you, Jesus, no, sa ulan. Kasi kahapon sobrang init. Pero, no, ngayon ay bawi-bawi lang tayo. No? But Lord, thank you so much for that rain, Jesus, no, that you've given us. So, bata pa si David, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, buo na. No? Ano ang kanyang pinaguhugutan? No? Marami siyang experience na siya lang mag-isa. No? Wala siyang kasamahan, wala ang kanyang kapatid. Nasaan siya? Andon, nagpapastol. Ang buhay ng isang pastol, hindi madali. No? Ako naranasan ko mag-alaga dati ng kambing, hindi naman marami. Dalhin mo yan doon sa wayang, dalhin mo yan doon sa may mga damuhan, may tali, kasi kunti lang naman eh. So tinatalian, tapos may bakal yan, na may pangpukpok ka para pagdating doon, pupukpok mo yan, may tali, doon siya, pagbalik mo, andoon pa rin. No? Pero habang andoon siya, ikaw andoon sa ilalim ng puno o nagpapalamig, nagpapahangin. No? Pag ikaw lang mag-isa doon, kinakausap mo yung sarili mo. No? Or either, no, kung mayroon kang pagmamahal sa Diyos, nakatingin ka lagi sa langit. Kahit doon sa bangka, no, bangka namin dati, ganun din. Pag ako nagbabantay, galing sa eskwelahan, pagdating ng hapon, pupunta ako doon sa may dalampasigan, andun yung bangka namin, babantayan ko yan kasi baka mawala yung makina, yung motor. No? Kasi nadadali yan doon. So babantayan ko yan. So while doon ako matutulog, palutang-lutang, nakahiga kang ganun, nakikita mo yung mga bituin, pero wala pa ako sa church noon. Pero habang nakikita mo, Lord, ang ganda. Lord, ano bang plano mo sa buhay namin? Lord, ano bang dapat naming gawin? Hindi natin alam na yung mga panahon pala na yan, nakikita na tayo ni Jesus. No? Sa sitwasyon na mayroon tayo. Because nung time na si David, hinarap niya ang lion and bear, wala siyang ibang kasama. No, siya lang. At sa sitwasyon na yan, he encouraged himself dahil kitang-kita niya kung paano siya tinulungan ng Diyos. Kung paano gumalaw ang kanyang mga kamay. So David encouraged himself in the Lord his God. Hindi mo yan magagawa na ma-encourage ang sarili mo kung wala kang experience sa Diyos. No? Nagagawa lang natin yan. No? From time to time, may mga sitwasyon tayo na naharap sa buhay, may masakit, may masaya, lahat. No? Pero saan tayo humuhugot? Every time we worship, every time we praise God. Doon sa mga experience na nararanasan natin sa Kanya. Pero yun lang ang malungkot. Dahil may mga tao rin, dito sa mundo, mamamatay na lang sa katandaan, wala pa ring experience sa Diyos. Hindi pa rin na-appreciate kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. But Lord, we are so thankful for giving us this heart na marunong magpasalamat, marunong mag-appreciate sa lahat ng ginagawa mo sa amin, Jesus. We praise you. Can you clap our hands to Jesus? We praise you, Lord. Nung umarap si David kay Goliath, ito ang kagandahan. Pinag-usapan natin yung experience ni David, yung kanyang buhay. When David faced Goliath, hindi niya naisip na siya ay maliit. Ni minsan, hindi nakalagay dyan. Dahil kung naisip ni David na siya ay maliit, hindi siya haharap kay Goliath. Pero hindi yon, dahil sabi ni David, hindi ko laban ito. Laban ng Diyos ko ito.
I am just a representative. No, andito ako to represent God. No, haharapin ko siya. Ang laban na ito, no, ay masyadong unmatched. No. Labanan ito kung sa boxing, labanan ito ng bantamweight. Ang bantamweight 48 kilograms. No. Mismatch, no. Mismatch ang labanan na ito. No. Si David from bantamweight, lalabanan niya si Mike Tyson, no, na heavyweight. Pag gano'n ang binasihan mo, wala talagang kalaban-laban, no. Talo talaga ito si David. Pero anong sabi ni David, no, hindi niya naisip na siya ay maliit, no. Maliit nga siya, but his God is big. No. No, we are limited, but our God is unlimited. No, kaya niyang gawin ang paraan. No, our God, no, we are fighting with a cause. No, may kausa ito. Yung pakikipaglaban natin, kaya nga ang sabi ni David, sabi niya, sino itong uncircumcised Philistine na ito? No, para hamunin ang armies of the God, no, of the living God. Sabi niya, is there not a cause? No, wala bang cause? No, kaya kung tayo nakikipaglaban na tayo lang, sigurado sasabihin natin, hindi ko kaya yan. No, kasi maliit lang ako. But David was fighting not for himself, kung hindi ang tinatayuan niya ang Diyos. And Lord, we are so thankful, no, na binibigyan mo ng agaya nito, nagkaroon tayo ng mga service. Thank you, Jesus, for the courage. No. Thank you sa lakas, sa tapang, no, especially na binibigay mo sa aming pastor, at ito ay na-absorb din namin. And thank you, Jesus. Can we clap our hands to Jesus? Ang sitwasyon nagpapakita. No? Because David encouraged himself in the Lord, his God, in-encourage niya yung kanyang sarili. Ibig sabihin, kaya pala natin, mga kapatid. Kung ang iba ayaw-ayaw na, huwag tayong gumaya dyan. Because we can still encourage ourselves before the Lord. No, kaya pa pala nating gawin ito. Nung time na sabi ni Elijah kay Elisha, sabi niya, pupunta ako ng Bethel, pinapupunta ako ng Diyos sa Bethel, so dito ka na lang. Ano ang sabi ni Elisha? Sabi niya, as the Lord liveth, as thy soul liveth, hindi kita iiwanan. Sabi pa ng mga propeta na kasamahan nila, alam mo ba na ang master mo mamaya kukunin na yan? Sabi ni Elisha, alam ko, kaya relax lang kayo dyan. Sabi ni Elisha, hindi ako. No, hindi ako aalis sa'yo. No, mananatili ako sa'yo dito. Maya-maya, sabi naman ni Elijah, no, doon na naman ako pupunta sa Jericho. Ang sabi naman ni Elisha, ganun pa rin, paulit-ulit. No, hindi siya, wala sa kanya kung pagalitan siya ni Elijah. Because he was aiming for something. No, may ini-aim siya. Sabi niya, dito ka ulit. No, pupunta ako sa Jordan. Sabi niya, Lord, hindi kita pakakawalan. No. Elijah, hindi kita pakakawalan. Bakit, mga kapatid? No. Sa tagal, binigay na ni Elisha ang buhay niya sa pagsunod doon sa kay Elisha. Sa panahon na ito na mawawala na si Elijah, iiwanan pa niya? Hindi po pwede. Alam natin, mga kapatid, that this time is very near. No. Malapit na tayo sa katotohanan. No. Malapit na tayo sa rapture. Pag ngayon ka pa mag-isip na, Lord, no, wag muna, Lord. Mamaya na lang, hindi po pwede. Wag na tayong lumayo. No, manatili na tayo dito because no, pag lumayo ka pa, wala na. No. But here we are, still worshiping, still praising God. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No. Thank you, Jesus. No. Ang kagandahan, no, sa pagharap ni David sa kay Goliath, no, gamit niya yung kanyang experience sa buhay. No, ang sabi niya, kung ano ang ginawa ko sa lion at saka sa bear, ganun din ang gagawin ko kay Goliath. No? No, pugot ulo. Ganon ang kanyang gagawin. Pero mga kapatid, no, yan ang question eh. Encourage himself in the Lord. No, David must do something, no, para makuha niya ulit ang kanyang asawa, makuha niya ulit ang asawa ng kanyang mga kasamahan. No, kailangan may gagawin sila. Maraming mga bagay na pwede nating iasa sa Diyos, ipaubaya sa Diyos, pero maraming bagay din na tayo dapat ang gumawa ng paraan. No. Pag malagay ka sa sitwasyon na alanganin, yun, pinapaubaya natin yan sa Diyos.
No, marami tayong naranasan, malagay ka sa alanganin. O sige Lord, ikaw na lang bahala dyan. Baka pag kami ang gumawa dyan, no, mapasubo kami, matempt kami, baka kung ano pang mangyari. So Lord, ikaw na lang dyan. No? Pero yung mga labahan natin sa bahay, wag nating iasa yan sa Diyos. No? Trabaho natin yan. No? Because ang tapang na de-develop, no? Depende kung ano ang nararanasan natin sa buhay. No? Doon tayo nakakakuha ng tapang. Ang problema, ang tapang, hindi natin mabibili sa Mercury. No? Sa butika, no? Sa SM, sa hardware, no? Saan pa? Hindi natin mabili ang tapang dyan. Pero pwede nating hingin sa Diyos. No? Para marami pa tayong magawa dito sa simbahan natin. No? Mahirap. No? Yung ganitong klaseng tapang, yung tapang na nasa lugar. No? Yung tapang, no, na andyan lang yung tapang na yan. At the very young age, si David, nagpakita ng ganong klaseng tapang, no, yung experience niya, siya lang mag-isa, no, ginawa niya yung kanyang paraan, no, na malabanan si Goliath sa ganong klaseng sitwasyon. No, ano pa ang sabi niya dyan? No, sa paglaban niya kay Goliath, wala siyang ibang kasama. No, wala siyang ibang kasama kung hindi Diyos lang din. No. At sa paglaban na yan, kita natin mga kapatid, basta tumayo lang pala tayo, no, tayuan lang natin yan, we must fight for it, hindi pala tayo pababayaan ng Diyos. No. At kita naman natin, kung hanggang ngayon nangingibabaw ang takot natin sa COVID, wala tayong service ngayon. No, ay, dito lang kami sa bahay kasi ganito, but thank you Lord for the courage that you've given us. No, mula sa kay pastor, papunta sa atin, kung si pastor nagtago lang din, sigurado nagtatago na rin tayo. But Lord, thank you so much for the sound mind that you've given to our leaders. Thank you. Can we clap our hands to Jesus? We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Our God is unlimited God. No. Ang kagandahan lang, no, na nung hinarap ni David si Goliath, he was already anointed by God. Sinamahan na siya ng Diyos. And Lord, we are always grateful na sa panahon na ito, marami kaming hinaharap sa buhay, you have already given us the Holy Ghost. Na sa pagharap natin sa sitwasyon na ito, kayang-kaya nating labanan, mayroon tayong lakas, mayroon tayong tapang, no, kaya siguradong panalo dahil ang kausa ay kay Kristo. Medyo nagra-rhyme ng konti. Sabi nga kanina ni Pastor, siguradong panalo dahil ang kaso ay paso. Pero ito sigurado, mayroon tayong kausa na tinatayuan sa paglilingkod natin sa Diyos. That is why laging panalo ang labanan na ito. And always it is for the glory of God. It is for the glory of Jesus. We praise you, Lord. Dati marami tayong mga prinsipyo dati na tinatayuan na lahat pala hindi nakaangkla sa salita ng Diyos. No, ang dami, kaya ang gulo ng buhay natin. Pero ngayon, na ang mga prinsipyo natin sa buhay, binigyan tayo ng Diyos ng Holy Ghost, we are baptized in the name of Jesus Christ, ang mga prinsipyo natin sa buhay ngayon ay nakaangkla na sa salita ng Diyos. That is why ang buhay natin, simple lang sa ngayon. No, wala nang maraming, kagaya sabi kanina ni Pastor, pag ang tao nag-birthday, big deal. Anong klase? No, bakit last birthday mo na ba yan? No, bakit kailangan si kumpare, si congressman, lahat ganito, patawag mo dahil birthday ko. Sila may birthday rin. Hindi lang ikaw ang may birthday. Pero mayroong mga taong ganyan, ang services natin, hindi natin pinagpapalit ito sa kahit ano paman. Hindi talaga. Hindi talaga. Bakit buhay na natin ito? Ang paglilingkod sa Diyos, buhay na natin ito, mga kapatid. Sasabihin ng tao, brother, halimbawa, hindi mo na ako makapunta ngayon dahil may birthday, may kasal, may binyag, may libing. Lahat na lang kaya hindi ako makapunta dahil may okasyon. Anniversary. But we must always remember, this is a very special occasion for us. Every time we come to church, this is a very special occasion to us. Kung sasabihin nila na, brother, may okasyon, ito okasyon din. And we must always remember na pag may nangyaring problema sa buhay natin, ang wala tayong ibang nilalapitan kung hindi Diyos pa rin. Bumabalik pa rin tayo sa Kanya. And Lord, we are so thankful for your patience, Jesus. May mga bagay, ang dami dyan.
No, pero yon ang ating pasasalamat sa Diyos na hindi niya tayo pinapabayaan. He is always with us. Hindi pa man natapos ang labanan, hindi pa man nakaumpisa ang labanan ni David and Goliath, ano ang sabi diyan ni David? No. Basahin ko lang saglit. No, diyan, malapit lang naman yan diyan eh. No, basahin ko lang ito sa chapter 17 ng 1 Samuel, no, verse 45. Ang sabi dito, "Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom thou hast defiled." Parang gustong sabihin ni David, lumapit ka sa akin, humarap ka sa akin with all your armor, pero ako lumalapit sa iyo sa pangalan ng Diyos ko. Dahil kung ako lalapit lang sa iyo na sa sarili ko, patay ako rito. But I come to you in the name of Jesus. No, para bang, and in the name of my Lord. And sa verse 46, this day, this is a conclusion. No? Hindi pa man sila naglalaban, pero buo na. No? Alam na ni David na mananalo siya. No? Anong klaseng tiwala ito sa Diyos? No, grabe na klase ng tiwala. Bakit? Tayo nga hindi pa nakapatay ng pusa eh. Pero ang napatay ni David, remember, no, king of the jungle, no, lion, the bear, no, hindi natin alam kung gaano kalaki yan. Ano ang sabi niya? No, napatay ko nga yung dalawa na yan, yung tupa, kinukuha ko sa kanyang bibig. No, isa yun sa bagay na gustong-gusto siya ng Diyos. Bakit? Sa dami ng tao, nakita ng Diyos that David mayroong potensyal. Bakit? Sa dami ng tao, anong problema ng tao sa panahon natin ngayon? Walang concern. No? Yan talaga ang problema sa ngayon. No? Sa panahon ni David, kaya niyang isugal ang kanyang buhay sa isang tupa lang. Nakita ng Diyos yan. Bakit parang gustong sabihin ng Diyos, sa tupa lang, mamamatay siya dyan para lang makuha niya. Pag ibang tao mag-alaga niyan, especially the hireling, ano ang sasabihin niya? No? Hayaan mo na yan, marami pa naman tupa rito. No? Hayaan mo nang ikata yan, kaysa sa ibigay ko pa yung buhay ko dyan. No? Disgrasya pa ako dyan, hayaan mo yan. Pero si David, mayroon siyang ganitong klaseng puso. No? No, anong klaseng pananampalataya mayroon si David? And Lord, yun nga sabi natin palagi, hindi naman masama kung ang pananampalataya nila ay gusto rin namin yan. No? Yung ganong klaseng pananampalataya. This day will the Lord deliver thee into mine hand. No, sa araw na ito, no, mamamatay ka sa akin, I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistine this day unto the fowls of the air, unto the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Yun lang ang pinaka-purpose. That this world may know na mayroon tayong Diyos, mga kapatid. No? Maraming mga tao dyan sa labas ngayon, walang pakialam sa Diyos. No? Wala silang pakialam. But let's make a difference na makita ng mga tao na ito na sa gitna ng COVID, Lord, we have a God like you. Kailangan makita ng tao yan. Kailangan makita nila because yon ang pinaka-purpose. Ano ang purpose? 47, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and we will give it into our hands. Dahil sa tapang na pinakita ni David, nagkaroon ng tapang ang mga Israelites. No, sila nagkaroon din ng tapang. Dahil sa tapang na pinakita ng pastor natin, nagkaroon din tayo ng tapang. Laton-laton na yan kung sa Ilonggo pa. No, laton-laton na yan. Depende yan kung ano ang virus na gusto mo. No, hawa-hawa na yan. No, ang tapang na ito sa panahon na ito, yan ang ikalat natin, wag ang virus. No, yung tapang sa paglilingkod sa Diyos. Because we must do something and we must fight for it. No, sa panahon na ito, hindi pwedeng, no, andyan yan, may takot pero wala yan. No, patuloy, nag-iingat naman tayo. So again, no, sa verse 7, bilisan lang natin. And David said sa chapter 30, verse 7, and David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. No, and Abiathar brought hither the ephod to David. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? Remember, mga kapatid, yan dapat gawin ng tao eh. Pag may problema, may hinaharap sa buhay, kaagad-agad itanong natin sa Diyos.
Ang problema, pag ang tao may problema sa buhay, puntahan mo yung Bombay, puntahan mo si congressman, puntahan mo si ganito, lahat sila may mga issue rin sa buhay. Laging nahuhuli ang Diyos. Pero si David, iba. Pag siya may problema, lapit agad sa Diyos. Pwede rin naman natin gawin yan, mga kapatid. Unang question, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? Pero ano ang sagot ng Diyos? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them. No. And without fail, recover all. Anong kagandahan, mga kapatid? Dalawa lang ang question, tatlo ang sagot. Because Lord, you are a God who will always give us more than what we ask for. No. Sobra-sobra, Jesus. No. Grabe. Dalawa lang yung question eh. Lord, shall I pursue? Shall I overtake them? Pero ang sagot ng Diyos, okay, pursue. Atakihin mo sila, follow them. No. Maabutan mo sila, and surely you will recover all. Kung ano man yung mga nawala sa atin sa mga ilang buwan na lumipas, we will surely recover all. No? Because naumpisahan na natin, mga kapatid, our worship, our praises, Lord, we will recover all. Because you are a God, a God of restoration. Mga kayanan namin ito, Jesus. So, klaro, mga kapatid, sabi niya, okay, pursue. Pero hindi natin pwedeng, and this is their part. Hindi pwedeng ipaubaya na lang sa Diyos ang sitwasyon na ito. Na Lord, ikaw nang bahala, ibalik mo sila sa amin. David must do his part. Kailangan gumawa siya ng parte niya. This is a give and take relationship. May tiwala tayo sa Diyos, pero gawin natin ang parte natin. Ito ang nangyari kay David, na sabi niya, sila ang aatake, sila ang lulusob para mabawi ang lahat. Hindi pa man nangyari, again, ulit ito, the word of God is very sure. Sigurado ang assurance ng Diyos. Sige, puntahan nyo. Kaya nyo yan. Ilan lang sila, mga kapatid. Pero ang Diyos na nagsabi, na sigurado yan, marirecover nyo lahat. Magkaroon lang kayo ng tapang. Tumayo lang kayo. Do something. Stand for it. Fight for it. Because pag gano'n ang mangyari, you will recover all. Lahat ng ito, iiwanan natin sa lupa. Pero anong sabi, mga kapatid? Eye hath not seen, nor ear heard, nor enter into the heart of man the things that God hath prepared for him that love him. At yun ang inaantay natin, mga kapatid. That one day, mangyari yan sa atin. So, ano ang nangyari? Bilisan ko na lang sa verse 17. Ito ang nangyari dyan. And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day. And there escaped not a man of them, save 400 young men, which rode upon camels and fled. Grabe na patayan ito. Talagang, hindi ito patayan eh. Mabuti sana kung ang kalaban mo, nakaganon lang. O sige, saksakin mo na ako. Lumalaban to. Hindi ito nakatayo lang, hindi ito sitting duck na pwede mo lang tirahin agad, patay na. Na ito lumalaban. Ganon ang tindi ng kanilang labanan. Verse 18, and David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives. Hindi hahayaan ni David na yung joy, yung pleasure ng kanyang buhay ay mapunta sa iba. At hindi rin natin hahayaan na yung worship, yung praises, yung papuri natin sa Diyos ay hindi na natin magawa, and we must fight for it. We must fight for it. Trabaho natin yan. So verse 19, and there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil, nor anything that they had taken to them. David recovered all. Hindi niya marirecover ito kung hindi siya umalis. Hindi niya makukuha ito kung hindi siya nakipaglaban. Pero ito palagi, mga kapatid, lumalaban tayo na andyan si Jesus. Lumalaban tayo, tumatayo tayo sa prinsipyo niya na andyan siya palagi sa atin, always on the right time and on the right place. Andyan siya palagi. So last verse, and David took all the flocks and the herds which they drave before those other cattle and said, this is David's spoil. Hindi lang nila na-recover
kung ano yung nandoon, no, may nakuha pa sila no, nagaling din sa mga Amalekites because they have done something and they have fight for it. Lord, thank you so much. May ginansya pa. No, may tubo ang kanilang ginawa. And Lord, lahat naman ito, Jesus, we are waiting for a time. Lord, hindi lang tubo ang kukunin namin sa Diyos. Hindi lang ginansya, pero sobra-sobra, Lord. Dito pa lang, sabi mo, 100%, dito pa lang ibibigay mo na sa amin. How much more pagdating natin sa langit? Thank you, Lord, for the Word of God, Jesus.